Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update para sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Thursday. Patuloy na nagpapalakas ang sistema na minomonitor natin sa kanluran dahil sa development nito, mas tumitindi din ang southwest monsoon na siya namang nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, ang southwest monsoon ang pangunahing nakaapekto sa northern Luzon, central Luzon at sa kanlurang bahagi ng southern Luzon. Ibig sabihin mas maraming ulap ang tuloy-tuloy na hinihila papasok sa mga kanlurang bahagi ng bansa, kaya mas mataas ang posibilidad ng madalas at minsan ay mas malalakas na pag-ulan sa ilang lalawigan. Sa ganitong setup, hindi kailangang may direktang malakas na bagyo sa kalupaan para maging seryoso ang lagay ng panahon. Sapat na ang malakas na southwest monsoon para magdala ng sunod-sunod na ulan, mas mabigat na kaulapan, at mga thunderstorm sa ilang bahagi ng Luzon at sa mga lugar na mas bukas sa hangin mula sa timog kanluran. Ayon sa latest heavy rainfall outlook na inilabas ng PAGASA, dahil sa southwest monsoon mula ngayong araw June 4, inaasahan ang 50 to 100 millimeters na ulan sa Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga. Bukas naman June 5, inaasahan pa rin ang 50 to 100 millimeters na ulan sa Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales, Bataan at Tarlac. At sa Sabado June 6, inaasahan ang kaparehong dami ng ulan sa Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales at Bataan. Mahalagang tandaan na pwedeng mas mataas pa ang aktuwal na ulan sa mga mabundok at matataas na lugar. Bukod pa rito, kung ang lupa ay basa na mula sa mga naunang pag-ulan, mas pwede pang lumala ang epekto sa ilang komunidad. Kaya para sa Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga, mas kailangang maging alerto. Dito, ang inaasahang lagay ng panahon ay occasional rains dulot ng southwest monsoon. Meaning, hindi lang ito simpleng makulimlim na langit o paminsan-minsang ambon. May malinaw na posibilidad ng pabalik-balik at minsan ay mas tuloy-tuloy na mga pag-ulan na pwedeng magdala ng moderate to heavy rains. Dahil dito may banta ng flash floods or landslides lalo na sa mga komunidad na mababa ang lugar, malapit sa ilog, nasa mga paanan ng bundok o may kasaysayan ng pagbaha. Sa ganitong sitwasyon, kahit hindi sobrang lakas ng ulan sa bawat oras, kapag tumagal ang pagbuhos at nasundan pa ng panibagong pag-ulan, pwede pa rin itong magdulot ng mabilis na pagtaas ng tubig at paggalaw ng lupa. Sa Zambales at Bataan, mahalagang tandaan na ang lokasyon ng mga lalawigang ito sa kanlurang bahagi ng Luzon ang dahilan kung bakit mas lantad sila sa southwest monsoon. Kapag humila ang mas makapal at mas basang kaulapan mula sa dagat, pwedeng mas mabilis ding bumigat ang lagay ng panahon. Sa Pangasinan, Tarlac at Pampanga naman, ang sunod-sunod na forecast ng pag-ulan sa mga darating na araw ay nagpapakita na hindi lang isang yugto ng buhos ang dapat bantayan, kundi ang posibilidad ng patuloy na pagbasa ng lupa at pagdami ng tubig sa mga ilog at mabababang lugar. Kaya kung may mga biyahe, lakad o mga gawaing nasa labas, mas mainam na maging handa sa mabilis na pagbabago ng panahon at sa posibilidad ng mas basang kondisyon sa mga pangunahing kalsada at komunidad. Para naman sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Mimaropa at sa nalalabing bahagi ng Ilocos Region at Central Luzon, ang inaasahang lagay ng panahon ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil sa southwest monsoon. Sa madaling salita, hindi man sila kasama sa unang hanay ng mga lalawigang may occasional rains, malinaw pa rin ang posibilidad ng scattered rains at thunderstorms na pwedeng magdala ng moderate to at times heavy rains, kaya kahit hindi pare-pareho ang bagsak ng ulan sa bawat lungsod at bayan, hindi pa rin dapat maging kampante. Ang mga scattered rains at thunderstorms ay sapat para magdulot ng flash floods or landslides sa mga sensitibong lugar, lalo na kung tatapat ang mas malalakas na buhos sa mga komunidad na mababa ang lupa, malapit sa daluyan ng tubig, o nasa maselang terrain. Sa nalalabing bahagi ng Ilocos Region at Central Luzon, mahalagang bantayan ang mas aktibong southwest monsoon. Dahil ito ang klaseng setup na pwedeng magdala ng mas malawak na kaulapan at ulan kahit hindi pare-pareho ang bagsak sa bawat lugar. May mga bayan na pwedeng makaranas ng mahinang ulan sa umpisa tapos susundan ng biglaang pagbigat ng buhos habang tumatagal ang maghapon.
At sa mga lugar na matagal nang tumatanggap ng ulan, lalong tumataas ang panganib ng pagguho ng lupa at pagbaha. Kaya sa ngayon, hindi sapat na tumingin lang sa lagay ng kalangitan sa umaga at isipin na ganoon na ang buong araw. Kapag nananatiling mabigat ang pakiramdam ng hangin at makapalang ulap, may puwang pa rin para sa panibagong pag-ulan sa mga susunod na oras. Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng karagatan, sa Northern Luzon, Central Luzon at sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon ay inaasahan ang moderate to strong na hangin na magmumula sa timog kanluran. Ang coastal waters dito ay moderate to rough na may taas ng alon na nasa 1.2 hanggang 2.8 meters. Ito ang isa sa pinakamahalagang marine concern ngayon dahil mas magalaw ang dagat sa bahaging ito at pwedeng maging alanganin para sa maliliit na bangka at sa mga mangingisda. Sa natitirang bahagi ng bansa, mahina hanggang katamtaman ang hangin na magmumula sa timog hanggang timog kanluran, habang ang coastal waters ay slight to moderate na nasa 0.6 hanggang 1.5 meters. Kahit hindi pare-pareho ang tindi ng dagat sa buong bansa, malinaw na mas kailangang mag-ingat ang mga nasa hilagang at kanlurang bahagi ng Luzon dahil mas aktibo ang habagat doon. Kung sisilipin naman natin yung sistema sa kanluran, hindi ito nakikitang magiging kasing lakas ni Bagyong Domeng. Pero kahit hindi ito umabot sa kaparehong lakas, hindi ibig sabihin na maliit lang ang magiging epekto nito sa bansa. Sa katunayan, dahil pinapalakas nito ang southwest monsoon, kahit dumaplis lamang ito sa northern Luzon, ay malaking bahagi pa rin ng bansa ang posibleng maapektuhan. Ito ang isa sa pinakamahalagang punto sa kasalukuyang sitwasyon. Hindi lang mismong landfall o direktang pagtama ng sentro ang dapat tingnan. Sa maraming pagkakataon, ang mas malawak na epekto ng isang sistema sa southwest monsoon ang nagiging dahilan kung bakit mas maraming lugar ang nakararanas ng tuloy-tuloy na ulan kahit hindi naman direktang dinaanan ng bagyo. Sa mga susunod na mga araw, makikita natin ang patuloy na pag-igting ng southwest monsoon. Ito ang dahilan kung bakit mataas ang posibilidad na magpatuloy ang mga pag-ulan sa bansa. At kapag mas tumagal ang aktibong monsoon, mas tumataas din ang banta ng landslide at flash floods sa mga lugar na matagal nang nakakatanggap ng ulan o nasa maselang terrain. Sa mga komunidad na malapit sa bundok, ilog, estero, at mabababang bahagi ng mga lungsod at lalawigan, hindi dapat maliitin ang epekto ng tuloy-tuloy o pabalik-balik na pag-ulan. Kahit hindi palaging sobrang lakas sa bawat oras, ang pag-ipon ng ulan sa loob ng 1 o 2 araw ay sapat para magdulot ng problema sa lupa at tubig. Para sa mga may balak bumiyahe, magbakasyon, o may mga outdoor na plano sa mga darating na araw, mahalagang manatiling updated. Hindi ito para manakot, kundi para mabigyan kayo ng sapat na oras na makapag-adjust kung kinakailangan. Sa ngayon, ang pinakamagandang gawin ay ang patuloy na pagtutok sa mga susunod pang update. Habang lumilinaw ang forecast, mas makikita natin kung gaano kalawak ang magiging epekto ng habagat, gaano katagal ang mas aktibong pagulan, at kung aling mga lugar ang mas kailangang maghanda sa posibilidad ng patuloy na pagbaha at pagguho ng lupa.